Intro ni Tipsy kay Looney. Nakaabot ka ng semis kasi tinalo mo si... Si tinalo mo? Frank? Nasira tuloy yung intro, parang di ko memorya. Paano? Walang kwento ng simula, ba't andito ang pota? See, the novel wasn't exactly clear how it all started, kaya mga tao may kanya-kanyang teorya, kaya hayaan mong punan ko yung mga blanco dun sa unang pahina ng iyong totoong istorya. Okay? Okay! Okay! Tangi niyang nakalaban? Mali. Tangi niyang nakalaban, si Zaito, gamit mga imbentong talata. Winter is coming, kanyang sabi at napili niyang panata. Winter is coming, hoy, nasa Pinas Kampuking ina mo yata. Pero ultimo yung winter mo, pagpapawisan, ngayong nasa imperno ka ng mga yawa. Puta, seryoso? Nag-skip ka ng stage 2? Rumekta semis yung face? Angas mo din mag-shortcut no? Diretsong critical stage? Umatras ba talaga yung alien na addict na si Aklas? Hindi. Pero alam mo, nagpapahype lang yung gago dun sa video na nakita mo. Yung ano nakita niyong mali ng tao. Kasi nung si Akata tinira PSP, magandang hype daw para sa liga, ika nyo. Pero yung addict na sindi ng sindi pa yung nasindikato. Malinis pagkakatrabaho. Yung alien yung na magic, pero di nyo alam yung conspiracy. Paano? Tungkol sa alien yung topic. Nung si J Black umatras, si Mot pinadaan. Nung si Aklas yung umatras, si Invictus asaan? Papalit-palit na mga player para lang dyan ay sus. Ang mali nyo lang, di nyo pinalitan yung final boss. Pero bakit nga ba may mga ganon? Ba't nga ba may mga ganon? Kasi isa kang PSP Gym franchisee. Di nyo alam yun. Ito ang bida ninyo. Business partner. So basically, may-ari ka rin ng liga na to. Ikaw yung poster boy, pero ako lagi yung most viewed. Tang ina mo, ito'y sampal. Ikaw yung poster boy, pero ako lagi yung most viewed. Tang ina mo. Ito'y sampal sa may-ari na to, na bilang owner lang ng gym, yung kaya mong i-flex. Ako yung flex ko, yung pagbubuhat lagi sa inyo. Kaya welcome sa PSP. Paliga ni Shei at Phoebus. Shei at Phoebus. Kaya nga nakapag-skip ng stage 2. But that's hideous kasi paano madedevelop tong bata nyo kung pa na-skip ng early stages ng fetus? Meron pa yung dalawang teknik. Gusto niya ipagpabukas yung judging. Siyempre, para pwedeng dahil lang sa replay siya nanalo. Tas igit na itong laban. Di ba? Nasa gitna yung laban. Di ba? Igit na itong laban para di daw tulog yung mga tao. Talagang planado. Hoy, Bisaya lang yung kalaban. Tinatarang Tagalog nyo ba ako? Seryoso? Hindi to mind conditioning na parang J Black. Diba? Kala niya, anong Sixth Threat at mo, tarantado ang naka-ready yung poster ng PSP pag tiga PSP yung nanalo.
yun? Organizer ka na, player ka pa? Kupal ka ba, boss? Saras kay Joel, Kulokon. Tangina, nakakaawa ka. Pumayag ka maging puppet set. Asa na yung pride mo na tumanggi na lang instead and be like, hindi, ako si Sei. Isa sa OGs ng ating set, 2018 champion na sa aking belt. Puta, asa na yung dating Slim Sei na we can't stand up for his fucking self, bitch. Ako yung dinadaya, pero ikaw yung binabastos. Di pa ba sapat na tinulungan ka lang ni Enigma magkampiyon dati? Pati ba naman dito naka-safety? Cause dog, it's not about more championships pag sinabi niyong MC. Puta, hakutin mo yan lahat. Pero yung titulo ko pa din ang mas mabigat. Tanong mo sa tao yan, Shei. Kahit yung isang championship ni Nowitzki, mas matimbang pa din sa 2 kampyonato ng KD. Kaya di pwede ikumpara yung corona natin, isa kalambungan ng monopolyo. Nagkakatugma lang pagkat parehas tawag champs. Hindi pwede ikumpara yung corona natin, isa kalambungan ng monopolyo. Nagkakatugma lang pagkat parehas tawag champs, pero iba ng inuupo ang trono. Parang damo at bato, magkatugma naman oo. Ngunit legasiya ko'y natural, sadyang puro pagkatubo, habang legasiya mo'y nabuo dahil sa tulong ng mga taong nasa loob ng laboratorio. Tinuturi lang kasi tayong probinsyano nitong mga gago. O sige, pasok sa aming bahay. At dahil tayo'y probinsyano at may dayo, tsak may manok na makakatay. Isang anggulo, isang round. Di ba? Ito'y laban daw ng 2 magaling sumilip ng maraming angle. Pero kita naman, litaw yung sinong mas creative pagdating sa ganyan. Patay sa isang anggulo sa loob ng isang round lang. Bang! Ops! Iniisip niya na yung mga naka-ready niyang ribat. Siyempre! Totoo eh! Expected niya na yan. Basta yung delivery, pakiingatan. I-stutter mo ng konti para kunwari hindi mo inasal! Pibus! 6 threat nagtatampo. 2 laban lang daw, finals na ako. Eh bakit? 2 laban lang din naman, finals ka na. Huling laban mo na to. Tsaka, umabot ako ng semis. Shea ako eh. Bakit? Ha? Kilala mo ba kalaban mo ngayon? Nag-back out si Aklas eh. Bakit? Kasalanan ko ba yon? Pare, ba't ganun? So, madaya ako. Yun yung gusto mong palabasin. Ba't hindi si Aklas ang iyong tanungin? Ba't ayaw akong harapin? Kahit ganun itsura nun, matalino yun, boy. Kahit ganun itsura nun, boy, matalino yun. Alam niya, hindi niya ako kaya banggain. At kung ikaw may utak ka din, kahit katiteng, dapat nag-back out ka na rin! Ang tagal na nung huli kong battle. 2018 pa nung ako'y huling pumanik. Di counted yung kesa ito. Walang bilang si Gago. Nung battle namin, di pa ako galit. Kasi di ba sabi ko, ang pagtutok lang sa akin ng Glock ang magti-trigger ng aking pagbabalik. Pero pwede na tong tirador. Magiging 9 din naman yan 6 pagtapos ko ibitin pati warik! Davao! Game! 6 threat! Di ba sabi ko magagandang katangian naman ng Mindanao yung banggitin nyo? Eh ba't sa dami na pwedeng representative, ang napili nyo, ito.
Panakot na naman. Di ba kayo nagsasawa sa ganyan? Hoy, tingin mo magandang pang-represent ng Davao yung pangalan mo na yan? Wait, gusto mo ba silang i-represent? Ba't parang ayaw mo naman? Kasi kung gusto mong i-represent ang Davao, dapat ang pangalan mo, Durian. Durian! 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 Hoy! Durian! Musta ka naman? O teka, ba't parang di mo nagustuhan? Gusto mo i-keep yung 6? O sige, pagbigyan. Palakpakan naman dyan para kay 6. Ang ika-6 na Durian. Napanood ko yung battle nyo ni Akata. Bisaya ka pala? Oh, relax. Gusto ko lang sabihin hindi mahalaga kung Bisaya o hindi. Pare-pareho lang tayong Pilipino, di ba? Pero ano tong nalaman ko? Alam nyo bang Crips daw si Tanga? Member siya ng geng-geng. Sa FB, pinagyayabang niya pa. Yung mga caption sa pics, wag daw kalimutan kung saan nagsimula. Sige nga, kung Crips ka talaga, sino nagtatag ng Crips? Wala. Si Stanley Tookie Williams at si Raymond Washington noong 1971? O tinatag to ni Raymond Washington mag-isa noong 1969 pa kasi sa Black Panther siya ay na-inspira? Alin sa dalawa? Wait. Kung Crips ka talaga, pali, hindi ka pala laking Davao. Sa LA ka lumaki at natira. Sa LA ka lumaki at natira? Yawa. Alam nyo ba, ang Crips ay naging kilala sa mga pagnanakaw, droga, karumal-dumal na krimen at iba pa. So, ibig sabihin, yung mga ganyan ginawa mo pala. Di tangina ka. Di mo na nga dapat ginawa, pinagmamalaki mo ba? Pero kung hindi naman, di umayos ka. Baka sampal-sampaling kita. Tigil-tigilan mo kakagaya sa kultura ng Amerika. Tanga, hindi ka Crips porket asul yung tela ng panyong nabili mo sa bangketa na tig-60 ang isa! Crips, ulul sukarap boy! Halos lagi may blue na bandana. Kahit saan siya pumunta, kada birthday ang wini-wish, maging blue yung utot niya. Nagtathrow pa daw yan ng C-sign sa street with matching creep walk moves pa. Hoy, isa kang Bisaya na taga Davao, putang ina mo, magbudots ka! Di daw ito rap, tawag nila dito rap. Ay. Rap! Ayaw mo? Bakit? Nahihiya ka? Yawa, parang budots lang, ayaw pang makisama. Kultura ng iba ginagaya, pero sa sarili, di mo maaya. Di putang ina, kung ganyan lang din, huwag mo tawagin sarili mong Bisaya! Ano? Bisaya ka lang pag convenient? Pero pag hindi, kinakahiya mo ng todo? Kaya pala yung mga kanta niyan, either Tagalog at English lang. Tunog West pa yung tono. Wala ka palang pinagkaiba sa kandidato pagkampanya. Doon lang nagiging proud sa Bisaya niya na lolo. Ginagamit lang yung mga Bisaya kasi kailangan ng boto. At gumagamit po to ng N-word, mapachat o sa kanta. Feeling egoy, kala mo pinagdaanan nila ay danas niya. Hoy! Hindi porket may mali at pangit na stereotype ang Bisaya sa atin bilang alipin, may N-word pas ka. Ito ba nagre-represent sa inyo? Gaya-gaya sa ibang lahi, ayaw tangkilikin yung lokal at realidad niya. Paano nyo to aasahang tumulong baguhin imahe ng Bisaya sa ating bansa kung siya mismo'y alipin ng kolonyal na mentalidad niya? Buti sa recent interview mo, nagbisaya ka. Oo, chinek ko, baka may pasabog. Pero dahil Bisaya, buong video, wala akong naintindihan. I'm like, hotdog. Pero buti, ilang araw bago yung battle, may captions na. Yung update ay umabot. Na-detect siguro ng YouTube na daw gago ka, kaya tinranslate sa Tagalog. Speaking of the devil,
Itachi, ano na? Balita sa Donggago. May bago bang info? Ay, sorry. Baka kayo'y na-OP, ba't Itachi tawag ko dito? Tinanong kasi siya ni Smaglas dati, bakit siya sumali sa army ng mga tito? Alam niyo, sagot niya, sumali ako ng Donggago para mag-spy. Parang si Itachi. Tangina mo! Weirdo! Siyempre si Ilong hindi na gets. Pero para matapos lang, umuo na. Kaya nalaman ko to eh. Tinanong niya ako, sino si Itachi? Bla bla bla. Sabi ko, seryoso ba? Lulong ka na ata sa bisyo. Pinagsasasabi mong bobo ka. Ano ba sinisindihan mo ha? Hidden leaf ng kono ha? Pota astig. Kaya pala ang lapad ng ilong kasi sobra sa weed. Itachi ang puta. Huy, pogi yun. Huwag ka namang feeling, leche ka. Yung self-confidence mo, lagay mo naman na ceiling. Kisame, pwede pa. Itachi, gulat ka, alam ko. So, paano ka tumakbo? Paganto? Kinginan to, feeling pogi, nag-iilusyon. Ano nangyari? Humarap ka ba sa salamin, tas nagsukuyomi ka doon? Nagdonggago para mag-spy? Puta, para saan? Bukod sa waksilat na bubuhay sa nakaraan, nang didisbigla pag naaangatan, ano pang di namin alam? Wait, matanong ko lang, alam ba nilang sa PM lagi mo silang pinagtatawanan? Pexman, cross my heart, mamatay man si Phoebus. Natatangahan sa inyo itong sarili nyong kagrupo. Real talk to, alam mo yan. Meron akong resibo. Oops! Pero atin lang, di ko ipapublic kasi meron akong prinsipyo. At huwag ka mag-alala, hindi ko ito i-upload unless mag-deny ka dito. Pero eto teaser, para sa inyong kaalaman, yung mga kanta nyo daw 10 segundo na lang pinapakinggan. Kaya nga may kantang Pilipinong Waki. Pag wak, hindi siya fan. Oh, ba't sumali ka dyan? Saka ba't sumali ka ng matira mayaman? Dapat pag donggago, walang karapatan. Kasi pag nadadamay ang mga gago, magdedemanda naman. Pero ikaw si Itachi, kamo, sakto. Walang sisihan pag inubos ko buong clan mo, ikaw may kagagawan. Sa tanong natin simulan, Davao, alam nyo ba kung anong nagra-rhyme sa mga kanta tinagalog parang parody? Putang ina mo, Anthony! Hindi ako si Saki, mga ulol. Hindi ako si Saki, mga ulol. Magkaiba kami noon. Oy, Saki, ba't ka kasi nag-a-accuse? Pwede namang magtanong. Like, ika-6 na durian. Napadpad ako sa pop.inquirer.net/54327 at may nabasa ako dun. Allegedly, plagiarized daw yung humanap ka ng pangit. Ang original daw nun ay Find an Ugly Woman by Cash Money Marvelous. Totoo ba yun? Shh, guys. Tahimik. Napipredict ko na yung sasabihin nito. Hindi dahilan ng battle rap para kalimutan salitang respeto. Tama, may limit pa din. Para di umabot sa away o hukuman. Ika nga ni Manny Pac, di dahilan ng boxing para makipagsuntukan. Irespeto, kasi sila pinaka-nauna sa eksena. Bakit? Ano ba ibig sabihin ng AE? Adan at Eva? Pero ba't nga ba may gera? Ano nga bang problema? Gusto nyong irespeto mga nauna pero ayaw nyong mauna rumespeto mga punyeta! Anyari, ba't naging donggago, whack lyrics, toxic mindset, apologist ka na? Sabi mo sa amin, paglalaban mo, lyricismo Puro talk shit lang pala. Hindi naman siya batang Quiapo, pero naaalala ko si Coco Martin, taina kasi ang pinagtatanggol na nitong probinsyano, CA ina. Coco kasi yung S, T. Anyway, kinakaalis dyan sa kampo ng kadiliman, Itachi. Pagputi na yung uwak mo at may uban ka na, baka naman nahawa ka na sa pagiging kupal nila, kakasyaringgan mo, nabulag ka na.
Inaano daw siya doon eh. Maganda daw trato sa kanya doon. Talagang kakaiba. Eh paano di ka magiging special? Ikaw lang nag-wordplay sa kanila. Palibasa, sa tenga ng mga marurunong, wala nang nae-elib sa mga rich niyang wordplays, hindi na effective. Kaya, nung na-realize niyang wala na siyang bisa, siya na'y napasabit sa ingay nila, nagbaka sakaling muling mag-boom. Kaya ayun, yung tirador ng timog, nag-TNT na. Pero hanggang ngayon, palaisipan pa rin sa akin ang pagsali mo dyan. I can't imagine choosing hype over something defining like integrity, principles, values. Ang babaw na dahilan. Pero at least klaro na sa atin bakit ika-anim na banta ang putang inang yan kasi puro banta lang mga salita niyan, hindi niya kayang panindigan. Kala namin para kang tatay mong sundalo. Hanggang kamatayan ipaglalaban ang iyong goal. Pero ang ending para lang sa pansariling benepisyo, you sold your soul. So ano yan? Ano yan? Pag sinasabi ng masahista, pag sinasabi ng masahista na, harap na po sir, sa tuwing ikay nagpapahilot, di niya alam ang gagawin kasi ang alam niya lang ay tumalikod. Sabi ko, bibiting kita pati warik, pero puta, hindi na pala. Kasi sa sarili mong kultura, lahi at salita, bumaliktad ka na. So paano yan? Paano pa tayo maniniwala sa mga salita nito? Kung ikaw mismo tumalikod sa iyong paniniwala, ba't kami maniniwala sa iyo? Nadama yung... Oo nga naman. Naging membro ako ng Azul, ng Crips, nung ako'y 13 anyos pa. Uy, daming mga homeboy dyan sa labas, tangina ka. Baka yung sinasabi ni Arik na tanggal ka na, maging tanggal pa nga. Tangina to, haba ng rounds, no? Hoy! Usapan dito, 3 to 4 minutes lang. Bilang artist, dapat alam mo yung quality over quantity, gago. Gago. Tandaan mo, hindi pinagyayabang yung achievements ng empleyado na nangailangan ng overtime para lang matapos yung trabaho. Yung round 1 tungkol sa past. At nasolve natin yung mystery. Now let's talk about this villain. Balikan natin yung history. Game! Siya si Christopher John Ongki. Ang may pinakamaraming talo sa history ng battle rap. Mula 2010, nandito na yan. Sobrang tibay na punching bag. Pare mag! 13-1 na ako. Kung susumahin lahat sa aking standing, Brad, inahamon mo pa yung Glock. Isa tirador lang nga, nasa baba ka pa ng ranking. Ipano pa kaya sa may mga higher rank? Ang boot sa imo. Kulit, no? Kasi pag niline up mo yung mga rapper dito, base sa standing, andito si Mot, tas ako, si Sheyi, basta ando doon. Tas sasabihin nyo, lamang sa experience, talaga? Kailan pa kinalamang yung may pinakamaraming talo sa kasaysayan, tangina ka? Ang corny mo, min. Biruin nyo ha, pagtapos niya mag-champion, yung standing 6-14 pa din. Tangina. Tangina, talo after talo, kaya sa ranking bumalentong. You got clapped and clapped and clapped, pero yung standing walang ovation. Tandaan nyo, 2-2, Team SS versus LA, pero si Smuglas yung mas nakita. Natalo niya si Looney, pero sakit ni Looney yung nasa headlines ng balita. Parte ka ng classic moments, oo. Pero bilang sidekick lang iha, classic story ng isang naging villain kasi di siya bumida. Kaya hindi ka kontrabida, ikay kontra lang sa mga tinuturi nilang bida. Next example, pagtapos niya manalo kay Pistolero, sabi niya sa crowd, wala akong paki sa titulo, gusto ko lang respeto.
inang villain to, emo. Villain ka, tas nanlilimos validation ng audience? Pakaugag ng bisyon. Kumukontra ka sa mga bida, pero sa iyong pagiging kontrabida, ikaw mismo yung kontradiksyon. Ngayon, biglang dami yung suporta kunwari sa'yo. Tanga. Kung di yan hater ng Donggalo, anti-DDS o fans yan ng mga nabadibag ko. Kakampi ko mga sumusuporta sa akin. Kakampi mo lang mga kalaban ko. Kung matalino ka, alam mo yung pagkakaiba nito na bilang lang yung umaasa na manalo ka pero mas maraming umaasa na sana'y matalo ako. Wala kang... Rito! Dito, punta. Wala kang tunay na fans. May mga hater lang kami. Gusto lang nilang banatan mo yung Donggalo, DDS, ganun lang kasimple. Para ma-feed mo yung satisfaction nila ng matindi pero wala silang pake kung manalo ka o hindi. Basta, okay yan si Seyi kahit walang bars, basta masakit magsalita. Di ka naiinsulto sa ganyan? Hindi mo ba ramdam na yan ay kanilang paraan para punahin kakulangan mo pagdating sa sulatan? Di ba? Para magka-hype, idadamay ko yan sila Andrew pamilya ni Sixth Street, para pangalan ko umugong naman. Pare, you don't want no smoke. Ang gusto mo, umusok ka lang. Nagets pala ang puta. Kasi smoke tsaka usok, akala ko di yun nakukuha. Rich! Kaya hindi ka villain. Isa ka lang frustrated superhero pagkat di mo naranasang ma-appreciate ng tao. Paano? Tatanga-tanga. Ultimo yung titulo na greatest villain, nakuha pa ni Price Tag at Akata. Tanga ka talaga. Gago! Mas may impluensya pa yung mga Delo, Target, Apex, matitigndit mga astig. Ikaw nag-iisa mong tamod, si Bagsik, hindi pa mabagsik. Kaya bilang veterano na lang yung respeto namin sa iyo. Pero nanalo after 8 years. Tol, isipin mo diferensya nito. Ako'y nagkampiyon nung ako'y bago. Ultimo veterano, dinaig ko. Habang nagkampiyon ka lang nung nag-alisa na kakumpetisyon mo. Damn, son! Sakalang lumakas nung humina ng mga dating greats dyan. That's what separates the loonies, the mots, kaming mga consistent yaman. Isang umaasang gagaling ako one day sa magagaling since day one. So that's a wrap for history. At oo, bagong god to ng century. Nandito ka lang para sa nostalgia. Ako para magbigay ng mga bagong classic memories. Nag-champion lang daw ako nung nawala na ang aking kakumpetisyon. Asa, pag si Sixth Street talaga nag-spit, puro gawa-gawa yung bara. Anong walang kakumpetisyon na kabatch? Nung isa buhay championship ko, kasalanan ko man nag-choke si Abra? Tsaka, puta, dapat alam nyo yung laban na to, dapat 7:30 pa. Kaso nausog, naging 8 kasi late sila. Oo na, mahaba na, overtime na ako. Diba? Kasi gusto ko mas masaya. Ikaw nga unprofessional, late, di mo pinapahalagahan yung oras nila. Hoy, putang ina mo, crips na batukan.
Inaasar mo pa yung standing ko, yung mga salita mo nga, di mo kayang tayuan. Kasi guys, hindi daw siya ang tumira sa XB. Yung kagrupo daw niya yon si JR0. Ha? Ha? Doon sa verse niya sa kanta kung saan ni-name drop niya XB, pareho kayong may binanggit na bibe na alam ng lahat kung sino. Fact check tayo, Fluvert. Kagrupo mo yun ng diss, magkasama kayo sa kanta, andun ka pa sa likod niya sa music video. Tapos nung nagkainitan, magugulat ka, hala, ba't ako nasama dito? Maang-maangan si tanga. Ganyan ang estilo ng mga putang inang walang bayag kapag nabisto. Damage control. Pansin na kasi ng mga tao na wala sa lugar yung pandidis nyo. At para mag-save ng face, yung kagrupo, nilaglag, sinakripisyo. Pero kahit anong pilit mong ikay na biglat, di kasang-ayon sa kanya, ay hindi mo maitatago yung fact na bago upload yung track, yung kanta narinig mo, pero wala kang ginawa ng mga oras na yun mismo. Tangina mo, di kami tanga kahit ano pang pagtutwist mo. Hindi mo ba ikakailala, pareho lang kayong dalawang mga walang prinsipyo? Mga nananahimik na tao, ididis nyo sa kanta. Palibasa, ni-require yun ng dunggago. Yun yung pinang-audition nila. Nung panahon yun, magkaaway kasi dunggagot sila Bibe. Pero matik, i-deny nito sa atin. Kaya nga sila pasok sa kapatirang donggaling. Ika nga nila, di ba? Ang mga magnanakaw may kapatid na sinungaling. Parang nung battle niya sa Gapo. Di ba proud siyang DDS? Alam niyo, sabi niya sa amin, kaya niya daw sinasabing DDS kasi sa Davao del Sur siya nanggaling. Weh! Ano yung sinabi mo kay Rudit nung 2019? Galawang DDS lang. Itong adik pinalusot lang ng batas para bumulagta sa tirador. Yung ibig sabihin ng DDS doon, Davao del Sur? Sure? Why the fuck you lying? Why you always lying? Oh my God! Stop fucking lying! Gets ko pa nung nasa Gapo kung medyo alanganin. Pero 6th Street, dito tayo sa Davao, pwede ka nang umamin. DDS, Davao del Sur. Ang nakaka-insulto doon, ang bobo lang tingin niya sa atin. So ano yung next na gusto mong paniwalaan namin? Dati kang mulawin? Yung cactus, kaya mong yakapin? Lahat ng buhangin sa mundo, kaya mong bilangin? Ano ba naman tong tirador nyo? Imbis na puro sablay, manduduro, tas magtuturo. Dun siya sanay. Ngayon, alam nyo na bakit ang paboritong slogan niya ay malinis tinrabaho kasi pagtapos tumira ng tao, hugas kamay! Pero dahil daw sa kakupalan nila, maraming sumaya. Ang kapal ng muka, gina-justify niya pa, hoy. Hindi, tandaan mo, wag kang engot. The end doesn't justify the means, tanga. Tapos sabi pa, with conviction, na kundi daw dahil sa beef nila, wala daw kikitain si Kram sa reaction videos, baka nag-food panda rider na din siya. So, ano kung mag-food panda rider? Anong problema? Kung maka-look down ka sa riders, grabe ang lala ng moves. Porket nagka-million views, nag-aangas na to. Sa kasikatan ng XB, nakiangkas lang kayo! Sa mga idol ko na riders dyan, na nanonood ngayon sa amin, Fluvert Floy Kagampang. Secret lang natin pag nagpa-deliver, tapos dinuraan nyo yung pagkain. Wala sa order inaasal Pag umorder to ng inasal, wag nyong dalhin yung binili na kanin. Para pagdating nyo, maglaway to sa manok pero di makakain kasi kailangan pa magsaing. Ang liit ng tingin sa riders, kala mo malayo narating ni Tarantado. Pero regardless, hoy! Baka di mo alam, mas importante ginagawa nila kaysa sa ginagawa mo. Nagdi-deliver ka lang ng fake mong bars. Hinahatid nila yung essentials ng mga tao. Kumpara sa'yo, sila yung tunay na malinis magtrabaho! Kinginang to ang yabang,
Naging bata lang ni AE, masyado ng pabida. Eh, bata ka lang pala ni AE eh. Pareho lang kami ng boss mong bata ni Boss Vic sa Viva. Ano? Baka sabihin mo, di pwede kumpara. Kasi lamang siya sa pera at sa kanta. Well, sa pera. Pero pagdating sa letra, alam na, maski hater ko, alam na mas marami akong E kesa sa kanya. Speaking of pera, alam nyo ba nanay nito, teacher? Kaso mukhang pera. Yung mga estudyante di pinapasa pag di bumili ng tinda niyang yema. Biro lang. Di totoo yung sa yema. Pero yung sa pagiging teacher, oo. Feeling ko lang walang oras sa kanya nanay niya eh. Parang after eskwela, gumagawa pa ata ng yema. Kaya ng bata, madalas siyang solo. Forgive me. I'm just trying to figure out how is it that you have a teacher for a mom pero lumaki kang bobo? Oo, bobo to. Nung battle niya kay Apex, nag-reference to ng DC. Kaso di correct. Si Joker daw ay may question mark, eh si Riddler yun. I was like, huh? Kasi may disconnect. It was definitely confusing. Napaisip tuloy ako, baka may director's cut na di ko alam. Ang cringe talaga nung DC, ang kulit. Ang comical lang na ang ibig sabihin ng DC ay detective comics pero di ka man lang nag-imbestiga sa net. Basic knowledge yun eh. Pag di sigurado, dapat mag-double check. Pero maybe he doesn't... Basic knowledge yun eh. Pag di sigurado, dapat mag-double check. Pero maybe he doesn't care about being accurate. Bahala na si Batman ng peg. Pag talaga member ng Dinosaur Club na Donggago Clan, asahan mong Wex, fucking dumb clowns really ain't worthy of a damn ounce of respect. Pero, to be fair, yung suporta nila sa isa't isa andon. Nung nanalo nga yan kay Akata, may pa-poster sila. As if may fandom. Yung picture niya nasa gitna. Tapos sa baba, merong caption. Congratulations kay Sixth Threat. 7-0. Freestyle champion. Freestyle champion? Talaga, hiwalay Facebook ng matatanda eh. Ang tatanga! FYI, ito pong tournament ay written. Tapos quarters pa lang po yung battle nila ni Akata. Ang tatagal nyo ng bobo. Di pa ba kayo nagsasawa? Pero mas bobo yung alam ng mali yung bobo pero di niya tinatama. Pero sa bagay, sino ba to para maghusga? Eh nag-choke nga yan nung nag-judge sa battle ni Invictus at Romano. Pare, gets ko, nakakaantok si Invictus. Pero hindi yun excuse para di mo gampanan yung responsibilidad bilang hurado. Sabi pa, ito yung pinakamahirap na i-judge. Malamang, hindi mo nga alam sino una bumanat eh. Paano ka nag-decide sino nanalo? Ano, hula-hula lang din parang yung DC reference na ginawa mo? Ito yung tirador na sisipat sa bullseye ni mata, hindi asintado. Walang due diligence, Dunning-Kruger effect. Mula nang masabihang matalino ng tao, naging assuming na masyado. Guys, ang tunay na intelihente, skeptical, curious, at palatanong. Kaya nga di ako sure kung napapansin nyo na mula pa kanina yung pagiging matalino niya kini-question ko. Pero real talk, pinakinggan mo ba talaga yung battle na ginage mo, ha? Motherfucker, don't lie! Para saan pa yung dalawa mong tenga kung di mo pinakinggan yung both sides? Ganon lang yun! Ang angas ng achievement eh, no? Ang nag-iisang rapper na nagtanggol kay Badang. Buti pa grupo mo 3 digits eh, no? Yung IQ mo, 2 lang. Pero tama naman. 2 ang tenga, kaya both sides ay pakinggan. Ang tanong, narinig mo ba sarili mo nung sinabi mo yan? Gusto mo wag agad husgahan ng mga naaakusahan. Really, sa'yo nang galing yan. Ikaw na DDS at ang extrajudicial killing sa iyong sinusuportahan. Para kay Badang, gusto mo yung due process na karapatan ng lahat ay wag naming laktawan. Pino-point out mo yan habang yung buhay ng ibang di mo sure kung napagkamalan lang, ayos lang basta-bastang tuldukan.
Ang hirap mo kabanding. Ang labo mo naman. Sa sobrang bobo mo, pati pinaglalaban mo, di mo na alam. Ang sarap mong barilin. Pero dahil ang due process ay iyong karapatan, hindi kita papatayin, ikaw ay sentensyahan. By the authority vested in me. And upon review of the evidence provided, we have found Mr. Fluvert Floyd Kagampang, aka Sixth Threat, guilty on 6 counts. Fraud, discrimination against riders, misleading... Fraud, discrimination against riders, misleading citation, gross negligence as a judge, at moral hypocrisy at sa pagiging bobo beyond reasonable doubt. At dahil sa iyong mga krimeng nabanggit, ikaw ay aking pinapatawa ng parusang panghabang buhay na kahihiyan sa susunod na round. Game! Tanginan to, para makakuha ng magandang reaction, kailangan sumayaw-sayaw pa. Hayop ka? Tingnan mo, sobrang boring kasi, no? Tingnan mo si Sak na bagong batak, parang inaantok na. Tingnan nyo, tayo dinadamay pa yung pagdidis, kaysa doon lang daw mas nakilala. Tangina, di ba sa pagdidis ni Sinyo sa asawa mo, doon lang din sumikat yung tanginang yan? Doon lang sumikat ang tanginang yan. Ang pinagkakaiba lang, ako dahil sa pangdidis, ako yung pinalakpakan, ikaw parte ka ng pangdidis na ikaw yung pinagtawanan, tanginang. Game! Huling round na. Di ba kilala kang mahilig mandamay ng anak ng kalaban? Okay. Kinwestiyon niya pagiging tatay ni Zaito, yung tao daw palpak. So pagpag daw yung pinapakain sa pamilya, yun ang sa akin tumatak kasi sino ka para pagsabihan yung taong maayos na palaki yung 3 niyang anak? Dekada na yung nagpapakapapa. Ikay buwan pa lang na nagiging amabay. Kumbaga nasa level 1 ka pa lang ng pagiging tatay. Yung nagtatayo ka pa lang ng tahanan. Yung pinupuna mo isa ng subok na haligi ng bahay. Kupal! Di ba? Tas yung premyong 1 milyon, pang bibili niya lang daw ng bag ni Ann. Talaga? Ganong regalo mas mahalaga? Dude, maging mabuti kang ehemplo sa anak mo. Yun yung pinakamagandang regalo mo sa kanya. Oh, regalo. Nakuha niyo yung essence? Tapos na tayo sa past at history. Walang nakakuha ng present. Present. Past, history, tangina. So future naman. Future, hinaharap. Yung susunian? Alam nyo, di ako bumababa sa ganyan, pero iba to. Game! Hindi ako nag-iimbento pag sinabi kong pinakamalibog si Ann Mateo. Paano ko nalaman? Paano di ko malalaman, lagi mong kinikwento? Nagdodota kami ni Sak. Nasa kabilang linya tong si Gago. Biglang pare, andyan na naman si Ann, may daladalang vibrator, out mo na ako. Tangina, real talk. Kami ni Sak talaga na pa. Yo, Dad, nigga, why did you say that? Di ba? Kaya gano'n na lang kung bastos-bastusin siya ng mga nakakalaban mo sa entablado. Kasi ikaw mismong asawa, sinasa publiko yung mga bagay niyong pribado.
Pinagyayabang mo, wala kayong kumalat na skandal ka mo. Ikaw mismo naglalarawan nung kanyang kalaswaan sa isip ng mga nakakasama mong tao. Di ba? Di na ako magugulat kung maraming nakakaalam nito na tinitext mo. O kahit si Phoebus, bigla mong tawagan para ikwento mo lang yung pagsisex nyo. Tasang malupit dun pag sinagot ka lang ng let's go, Shei, let's go. Upal! Bastos na asawa! Hoy! Baka nakakalimot ka sa yung tumulong sa'yo nung palaos na yung karera nito. Nilapit ka sa mga sikat na vlogger, record label para ulit magkarakit ka, bro. Nagka-followers ka sa pag-i-stream gamit kanyang dede, pinang-aakit ano. Katas nung kanyang mga papaya yung gumamot nung naghihingalo na tong cancer na to. Nagigets niyo yung pattern? Nagigets niyo yung pattern? Gusto niya nadadamay si Ann para pag-usapan because that's how he makes bread. Para sa views, para sa clicks, like na like niya yung hatred. Kahit nung di pa sila kasal, gatas na gatas mo na iyong babe, man. Di pa nag-a-aido yung fiancé na gamit mo na sa engagement. Kaya ganun na lang, di ba? Kaya okay lang sa kanya na tira-tirahin yung taong dahilan kung ba't siya nandyan. Si Ann yung pagpipiestahan sa Facebook feed, tas ang nabubusog ay ang tanginang yan. Sa yung nila lait, ikaw nag-aabang lang. Sa yung tinitira-tira, pero ikaw yung nagkakaroon dala ng mga panlaman siyan, tanginang yan. Di ba? Isipin nyo, gagi. Isipin nyo, gagi. Isipin nyo, gagi. Wala na kasi siyang hype, kaya kailangan niya yung misis niya lagi. Para yung atensyon natin ma-focus doon sa may katawan para lang pagtakpan kanyang pagiging nobody. Kasi, real talk pare, kung walang Ann Mateo, matagal na dapat walang Sei. Isipin mo yan. Ang masaklap, naghuhubad siya ng damit nang mabihisan ka lang. Papost pa yan na sumali lang daw sa dito kasi yung magcha-champion may ring. Di mo naisip, sampal sa misis mo yon, walang yaka? Bugo nga pagkabana. Naghahanap ka pang ibang ring, pare, wala nang kasing mas mahalaga sa singsing na suot-suot ng iyong asawa. Ganto mandamay ng pamilya. Tas ikaw lang yung solong nakata mo. And bitch, I son you so bad, tatawagin akong lolo ng anak mo. Dinipensahan ko pa iyong misis kung di mo natatanto. Puta, talo ka na nga, na-inlove pa sa akin asawa mo. Kaya kitil ka sa akin, gago. Kahit si Phoebus pa iyong amo, kahit may assist ka palang hurado. Ang kaso, di marumi ang DDS, ikay malinis nila. Two-face talaga si Sixth Threat no? No, the duality. Grabe, mga pandadamay lang daw ang mga linya kung tumatak. Sinisermonan niya ako sa pandadamay. Tapos biglang dinamay niya si Sak. Grabe, sabi ko na dadamay na naman asawa ko. Akin na tong nakutuban. Naiinggit ka ba? Kasi kayo ng asawa mo hindi nagtutulungan. Kung makadis sa asawa ko, talagang antindi. Sorry na pre, kung yung asawa mong si Lorraine ay walang silbi. Tsaka puro kasinungalingan. Puro lang chismis. Parang sa The Buzz, parang si Tito B.
Ako, may proof yung mga bara ko. Ikaw, kahit kailan di tayo nagkalaro ni Sak, ilang beses ko binuhat yan, wala ka dun sa match history. Yawa na to. Parang gago. Maging magandang ehemplo sa anak ko. Tarantado. Buhay na yung anak ko kahit habang buhay na akong di magtrabaho. Guys, sabi mo, di ba sabi mo kay Akata, kung salbahe talaga siya, huwag siya magmaskara at magtago sa ibang muka. Eh putang ina mo pala eh! Sang-ayon ako sa'yo. Reklamo? Wala. Favor meron. Pwede ba sabihin mo din yan kay Pooch? Gawain niya kasi yan eh. Actually, buong dong gago. Kaya mo ba sila pagsabihan? Sige nga. Yan. Diyan ako may problema. Puro ka preach sa ibang tao. Ang dami mong kuda, pero sa sarili mong bakod, di mo magawa. Parang yung binanggit ko kanina. Pinagtatanggol si Badang. Yung kaso hayaan daw sa korte dumaan. Pero sa extrajudicial killings, no comment naman. Kasi, well, proud siyang DDS. Siyempre, Davao resident siya. Eh nakita ko sa DP mo sa FB, si Taylor Swift daw president niya. Yun ba ang reason, ha? Ba't gusto mo ang EJK, ha, 60? Yung mga naaakusahan, gusto mong maparusahan quickly para lang mapatunayang isa kang Swiftie? Buti pa sa pagiging Swiftie, vocal ka. Sa importanteng bagay, hindi. Alam kong aware ka sa putukan sa paligid, hindi ka bulag pipi at bingi. Si Taylor Swift nag-stand up sa tortured poets, kahit mabigat pa ang makabangga. Tapos itong battle rapper sa importanteng battles, di makapagsalita. Nung na-expose kayo, pinadelete nyo yung video. Bakit? Yung katotohanan, di nyo kaya tanggapin? Alam mo bang dahil doon ang naging dating yung art form, madali lang manipulahin? Napupolitika na rin? Ano yon? Mula ngayon, lahat ng labang may nabanggit na di nyo trip, papadelete nyo na rin? Ikaw naman walang imik na atim mong palampasin na yung boses ng sining ay kanilang tanggalin. Yung sining na nagbigay sa'yo ng boses, hinahayaan mo ganyanin! Ikaw naman, Phoebus, wala kang bayag, putang ina mo, takot ka rin! Yung ginawa mo kay Zaki, mali, walang maling ginawa si Zaki kahit balik ta rin. Ganito ang bunga pag walang pagmamahal at puro lang pera ang tinanim, kaibigang. Kaibigang kita, kaya kita nire-real talk. Bagay na di mo kayang gawin! Saan ka ba natakot, Phoebus, ha? Sa Babala Part 2? Alam mo kung ano nagra-rhyme sa Babala Part 2? Ulol, wala akong pakialam sa babala, fuck you! Dedemanda nyo ako, baka sampalin ko kayo ng ratbo. Tingin nyo, kaysa paboran ng batas ang freedom of speech at artistic expression, mas bibigyan nito ng value ang fragile ego ng mga iyaking rapper like you? Irespeto nyo ang korte, di sila tulad yung mabababa IQ! Jackie, huwag ka papatalo sa nag-a-abuse ng batas as long as ang sinasabi mo ay true. When coming from a place of concern, brother, I am behind you. Ngayon, alam ko na, ba't to sumama sa mga basura? Kaya naman pala, nagdonggago ang puta kasi pare-pareho kayo mga banta sa kalayaan ng kultura! Pati sa kritiko ng dating Pangulo, nagbanta ka rin. Habang mata nagniningas, wag daw silang pupunta sa Davao pag binomba ng China, Pilipinas. Puta, tama ba yun? Yung pagkatao mo, nasan? Porket hindi ka sundo sa politika, deserve na pagkaitan ng kaligtasan! Ganun ka kababaw mag-isip? Kapwa mo Pinoy iyong matitiis? Woo! Buti nga, mamatay kayong lahat dyan, yan. Di kasi kayo DDS. Ganun ba yon, ha? Hoy, kaka-gun bars, pulbura na ata laman ng sentido niya.
Hoy, Flubert, bago ka maging DDS, wag mo kalimutan, Pilipino ka! Alam ko po, pag umabot sa puntong ganon, basta Pinoy, welcome sa lugar nyo. Pagpasensyahan nyo na si Flubert. Bars kasi ng bars, na wala tuloy sa lugar yung kalugar nyo. Hoy, alam mo ba kanino nagre-reflect yung maling mindset na tinatahol mo? Banta ka ng banta, di mo napapansin, banta ka na rin sa pinagtatanggol mo. Sixth Street, gising. Huwag mo silang takutin. Buksan mo yung delusional na isip mo at ang realidad papasukin. Alam mo sinong makikinabang sa pag-promote mo ng dibisyon? Iyong isipin, pag ang mga Pinoy watak-watak, mas madali tayong sakupin. Sa times of unrest, dapat lahat ng Pinoy ay magkampi. Hanggat maaari, let's argue less at mas piliing umintindi. Tayo'y magkaisa at mula sa ating chest, ating isigaw ng matindi with all due respect, China sa amin ng West Philippine Sea! Ngayon alam mo na pinagkaiba natin. Kita ko naman sa mukha mo. Hanggang bars ka lang, Floy, may greater purpose tula ko. Sa bars nakakaboses pero di makaboses sa mga boses niya sa Donggago. Pero huwag ka mag-alala, Sixth Street. Gumawa ako ng liham. Padala mo sa iyong amo. Di ko alam anong number eh. Number 3, number 4. Di ko alam anong number eh. Number 3, number 4, number 5. Yeah. Dear Kuya. May gusto lang ako sabihin. Shh. Seryoso to. Seryoso to ha. Dear Kuya, may gusto lang ako sabihin. Una sa lahat, para sa akin, isa kang legend, isa sa puno at ugat. Gaya ni FM, wala kang katumbas kung usapan ambag. Sa katunayan, kanta mo kinanta ko sa school nung ako'y unang nag-rap. Kuya, sabi nila, tinagalog mo lang. Kung totoo man yon, salamat, isa ako sa napasaya mong milyon-milyon. Ako'y Pinoy, hindi Ingles ang pangunahin kong lengguwahe. Pero dahil sa'yo, naintindihan ko ang isang magandang mensahe. Kuya, sa totoo lang, naisip kitang idis sa battle na to. Naghanap ako ng pangit, pero sorry, maganda nakita ko. Noon pa lang mga panahong pinaglalaban mo ang nababaduyan sila sa rap, ito'y pinaglaban mo. Ayaw mong nababaduyan sila sa rap, yun din pinaglalaban ko. Pero kuya, sa totoo lang sa panahon ngayon, di pasok sa panlasa ng bagong henerasyon ang mga gawa niyong bara. Ikaw pwede pa, pero mostly, yung mga gawa talaga ng iyong mga kasama. Pero hindi dun galing ang hate na iyong tinatamasa. Kuya, yung burat ng tao dahil sa nasa iyong paligid. Tinitira ang mga bago kahit nananahimik. Tas tila walang sumasaway, yung amo tahimik. Nagmumukha tuloy ikaw may pakana o nakaisip. At kuya, isa pa, pag rap lang, huwag mong palakihin. Nagmumukha ka tuloy pikon sa bagay na ginagawa mo rin. Danas ko rin ang matinding bash at ito lang ang akin. Pag di ka natakot na masira, doon ka na di kayang sirain. At sa mga matatanda, sa matatanda na kasama ni Kuya, gusto niyo yung benefits ng pagiging nauna? Kampanan niyo muna responsibilities, mga idol. Di kayo kinikilala, makipagkilala kayo ng walang bit-bit na rifle. Kayo yung nakakatanda. Dapat mauna kayo maging humble. Kasi ang mga nauna dapat ang leader at ang leader nagli-lead by example. Kuya, alam ko, respeto lang ang iyong gusto. Ang solusyon ko dyan, eto, sagutin mo tanong ko. Sa 14 years ng battle rap, papaflip top o sunugan, kahit isang beses nagpunta ka na ba? Nanood ka na ba sa mga bago sa iba't ibang kampo para suportahan sila? Kaso kuya, ang mas gusto mo ata ay magkulong lang sa grupo mo palagi. Eh kung hindi ka ramdam ng buong kaharian, paano ka kikilalanin bilang hari? Nung nakaraang eleksyon, nag-promote ka ng unity. Nakapag-unite ka ng 31 milyon. Kuya, ba't sa sarili mong community ayaw mong gawin yun? At ikaw, ha? Ikaw yung nandyan. Ikaw sana yung nakakaintindi.
Ikaw dapat nagko-call out sa mga seniors 60 at nag-a-advise dyan, pre. Kaso wala, duwag ka. Ako patuloy gumawa kahit na hindi ko parte. Well, at least napatunayan ko sa mga tao na wala kang silbi. At sa PS, sa mga di makaintindi, mga mandidis yan sigurado. Pero sige lang, be my guest, di ako mai-stress sa mga duranyo. Importante, my attorney says, kayo'y walang pwedeng maikaso, hindi nyo ko malilitis, kayo'y malinis tinarantado!